Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi hold up o road rage ang mitya ng isang viral video kung saan kitang basag ang bintana ng isang pickup at pinagbumutas ang gulong nito. Ang driver niyan hinaharang pala dahil tinakasan ang idinulot niyang karambola ng mga sasakyan. May panibago pa nga itong nabangga dahil sa pagharurot bago na aresto. Ang investigasyon ng pulisya at pagtunton sa ibang sangkot sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Ikinabahala ng marami ang tangpong ito na nangyari pa naman sa gitna ng kalsada. Basag ang bintana ng pickup truck kung saan may pinapababa ang isang naka-helmet. Habang ang isa pang naka-helmet biglang lusob sabay saksak sa mga gulong ng pickup. Maya-maya pa, makikitang may dala palang baril ang lalaking kumakatok sa loob habang pilit na may iniaabot ang nakapasok niyang braso. Nakaresponde sa lugar ang mga pulis, kaya natigil ang kumusyon at bumaba na ang driver ng pickup. Ayon sa Makati Police, nangyari ang insidente sa Chino Roces Extension sa Barangay Magallanes sa Makati. Pero paglilinaw ng Makati Police Chief, karambola ang mitya ng insidente. Yung video circulating online was a vehicular accident. Hindi po siya not a robbery, hold up, or a road rage incident. Nakuha na ng CCTV ang pagbangga ng pickup sa isang kotse na bumangga tuloy sa isa namang motorsiklo. Pero sa halip na tumigil ito, tinakbuhan umano ng pickup ang mga biktima. Nabangga rin siya. No. Yung kotse may nabangga rin. Sa pagtakas, may nabangga namang isang SUV sa isa pang bahagi sa Makati, bagaman wala nang kuha sa CCTV. Bumaba na po yung driver. And then nabanggit na po na turnover na sa Makati, and then eventually po tinurnover namin sa Taguig. Agad nagsagawa ng backtracking ang Makati Police at natukoy ang lahat ng nasa video, kaya personal na pinuntahan ng hepe ng Makati Police. Lumutang tong isang lalaki, yun ang nagsaksak ng gulong, which is kamag-anak po na nabangga. Kita naman natin yung susi yung sinasaksak na yung gulong. Bakit naman siya nanaksak ng gulong? Yung I think yung galit. Voluntaryo umano itong nagpunta sa mga otoridad at ipinakita pa ang susi na ginamit sa pananaksak ng gulong. Tukoy na rin ng Makati Police ang isa pang nakita sa video na may baril. Isa rin ito sa humabol dahil nabangga rin daw ng nasabing pickup. Nakausap na raw ng mga otoridad ang driver ng pickup. Ang sabi raw nito sa kanila, kaya niya tinakbuhan ang kanyang mga nabangga sa takot na kuyugin siya. Natakot lang daw siya. Nataranta po siya, iniwan niya yung mga nabangga niya. Nagkaroon na raw ng pag-uusap ang mga sangkot sa insidente. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. At kapapasok lang po na balita, nag-issue na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina Senador Cheese Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Kasunod po yan ang hiling ng ombudsman sa paniwalang maaari nilang takasan ang mga inihahandang kaso laban sa kanila kaugnay ng flood control scandal. Ang karagdagang detalye ihati po namin maya-maya lamang. Mga kapuso, doble ingat kung nagpaparenta ng sasakyan. Isang inarkilang kotse ang ginamit sa pagpatay sa isang private consultant sa Laguna. Naaresto ang suspect sa tulong ng GPS nito. Tutukan sa report kong ito. Baba ka dyan! Baba ka dyan! Baba ka dyan! Baba! Baba! Pinalibutan ng mga armadong pulis ang kotseng yan sa Calamba, Laguna. Taba! Taba! At dali-daling pinababa at inaresto ang lalaking sakay nito. Ang lalaki, suspect sa pamamaril sa consultant ng isang kumpanya. Batay sa investigasyon, nagmamaneho ang biktima sa Tagaytay, Calamba Road nang paulanan ng bala ang kanyang AUV. Taga Las Piñas yung victim. Then nandun siya, successive na meeting siya ng 3 days doon sa company na yon. So uwi, pasok. At doon siya, on the 3rd day, doon siya inambus. Dead on arrival sa ospital ang biktima sa dami ng tinamong bala. Sa backtracking ng CCTV, nakita ng pulisya na binubuntutan ng kotse ng suspect ang sasakyan ng biktima. Naplakahan ang kotse ng suspect at pina-verify sa LTO. Lumabas na nirentahan lamang ito ng suspect pero may GPS ito kaya natunton sa Barangay Luok sa Calamba. Ito rin ang kotse kung saan siya inaresto ng mga operatiba. Nabigay nila sa amin yung address, pinuntahan namin sa Santa Rosa at
very cooperative yung may-ari ng vehicle, pinarenta pala niya ito. Na-recover sa suspect ang 2 pakete ng hinihinalang shabu. 2 magazine ng kalibre 45 baril ang na-recover sa kotse. Na-inquesta ang suspect na nakaharap sa reklamong murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala siyang pahayag. We have a very good inkling now kung ano yung motive nung murder incident natin. This is part of his work dun sa trabaho niya as consultant dito sa kumpanya na ito. Tukoy na ang kasabot ng suspect at patuloy na tinutugis. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Langhap hanggang Maynila, Pasay at Makati ang nakasusulasok na usok mula sa Navotas landfill na mahigit 2 linggo nang nasusunog. Nakatutok si Bea Pinla. 17 araw na ang nakalipas mula nang magliyab ang dating Navotas Sanitary Landfill. Hindi pa rin ito tuluyang naaapula hanggang ngayon. Bumubuga pa rin ng makapal na usok ang landfill. Apektado ang mga residente ng Barangay Binwangan at Salambao sa Obando, Bulacan na nakalalanghap ng nakasusulasok na usok. Umaabot din ang usok sa mga karatig lungsod. Perwisyo rin po dahil masakit sa dibdib yung usok. Talaga nung una, tumasakit yung dibdib ko talaga. Pero sa ngayon, parang unti-unti nang naaano. Nasasanay na kami. Nung una po talaga, apektado yung mga customer kasi nagrereklamo sila, sabi, maamoy mga daw mabaho. Ay wala po kami magagawa, wala naman po kaming malilipatan kundi ito. Kung magsasarado naman po kami, ito lang inaasahan namin sa pang-araw-araw na kakainin. Kaya tiis na lang. Kagabi, umabot ang usok sa Pasay City. Ganito kakapal ang usok na namerwisyo sa mga residente. Nagbabala ang Pasay City DRRMO sa anilay poor air quality dulot ng usok galing sa nasusunog na landfill. Sama ng amoy. Parang amoy, hindi mo malaman parang basura na may kasamang kuryente. Kaya hindi nga ako makatagal rito sa labas. Masakit sa lalamunan at sa baga Umabot din sa very unhealthy to emergency level ang kalidad ng hangin sa Makati City kagabi, ayon sa DRRMO ng lungsod. Kala nga ng mga tao dyan, sunog eh. Ay, yung ano dyan sa LRT, landfill pala yung galing. Medyo masakit din sa mata. Very unhealthy rin ang naitala sa maraming air quality sensor sa Maynila maghahating gabi. Posible raw itong dulot ng usok galing sa landfill na sinabayan pa ng hangin papunta sa Maynila at iba pang karatig na lungsod. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Tiangco, bumuti na ang kalidad ng hangin nitong mga nakaraang araw. Pero nagkataon daw na nagbago ang direksyon ng hangin kagabi at ngayong araw. Kaya may mga kalapit na lungsod na apektado. Base sa rekomendasyon ng NDRRMO, hindi pa raw nakikita ng LGU ang pangangailangan na magdeklara ng state of emergency sa Navotas. Katuwang na ng Navotas City LGU, ang Japan International Cooperation Agency o JICA, Department of Public Works and Highways, Office of the Civil Defense at iba pang ahensya ng gobyerno para maapula na ang sunog sa landfill. Natabunan na raw ng lupa ang halos kalahati ng nasusunog na bahagi ng landfill. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Double-digit na rollback sa presyo ng diesel at kerosene ang sasalubong sa mga motorista bukas. Pero ang gasolina, bahagya namang magmamahal. Nakatutok si Mark Salazar. May bahagyang ginhawa bukas ang nasa public transport at iba pang gumagamit ng diesel. May halos 13 pesos kada litro kasing rollback sa diesel. May rollback din na 15.71 sa kerosene. Pero ang gasolina may bahagyang pagtaas sa presyo na 53 centavos kada litro. Tignan niyo po ang gas station ninyo, iba-ibang gas station, iba yung presyo dahil depende yan kung malayo siya sa depot or inland siya, malayo i-deliver, mas magastos yung pag-deliver doon sa gas station na doon. So mas mahal po ang benta or minsan po iba-ibang brand, iba-iba rin yung presyo nila. Paalala ng Department of Energy o DOE, walang dahilan para hindi sundin ng gasolinahan ang itinakdang price range. Sa diesel, pwedeng bumaba ng 75 to 82 pesos per liter, depende sa klase. Pero hindi pwedeng mas mataas sa 101 to 107 pesos. 73 to 79 pesos sa gasolina, pero huwag hihigit sa 96 to 104 pesos per liter.
Mararamdaman daw ito ng konti sa take-home ng mga tsuper, pero malayo pa rin daw sa dati nilang sapat. Sa taas rin daw kasi ng inflation, wala rin epekto ang kaunting rollback. Sa ngayon, 500, maging 700 na gano'n. Siya nga, 200 ang dagdag. Anong mabibili mo sa 200? Pwede naman makabili ng ulam. Sakit pa rin po sir kasi 52 lang dati sir eh. Kung gusto mangyari sir, may balik dun sir. May balik sa 53, 52. Sa rollback sa susunod na linggo, tinatansyang bababa ito sa 75.93 hanggang 107.06. Mas mataas pa rin ang halos 28 pesos hanggang mahigit 33 pesos bago magkagulo sa Middle East. Paliwanag ng DOE, global ang presyuhan ng langis at wala silang kontrol. Ang goal ng DOE ay panatilihing sapat ang supply natin ng langis. Ang total ng country na average is 54 days, which is a good number because if you order from America, South America, or North America, it will take about 30 days for it to be delivered here. If you order from Southeast Asia or neighboring Asian countries, that's about 15 days maximum for it to be delivered here. Some could even be as short as 7 days. So continuous po ang deliveries natin from all the countries. Malayo rin daw tayo sa eksenang kailangan magrasyunan ng gas at diesel. Hindi po bumababa po yung number of days natin kasi tuloy-tuloy din yung pagdagdag kahit kumukonsumo tayo ng 34 million liters every day ng diesel. The same for gasoline, kahit 24.631 po million liters ang nakokonsume ng buong bansa. Hindi rin bumababa yung number of days natin kasi tuloy-tuloy ang pag-deliver tuwing nag-o-order yung mga oil companies natin. Nakaka-deliver naman yung mga suppliers nila. Nakaabang tuwing Martes ang mga tsuper kung anong presyo kada litro itatakda ang kanilang susunod na laban. Kahit na sa totoo lang, kahit ano pang presyo ng langis, wala naman silang magagawa. Yan lang ang hanap buhay namin eh. Pag ito na, wala nang ibang pagkukunat. Kahit na kumita ng 300, 400, eh, malaking bagay na rin yun. At least mayroon, di ba? Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Inaabangan na ang pag-uusap ng Justice Secretary ng Pilipinas at Justice Minister sa Czech Republic kaugnay ng pagpapauwi kay Zaldico. Gate ng kalihim, totoong naisailalim sa jurisdiction ng Czech authorities ang dating kongresista. Nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz. Emil, sa pulong mamaya sa Ministry of Justice ng Czech Republic, umaasa si Justice Secretary Frederick Vida na masasagot na ang tanong nating lahat. Nasaan na nga ba si dating Congressman Zaldico at paano siya pinakamabilis na maibabalik sa Pilipinas? Ang pulong ni Justice Secretary Frederick Vida sa Ministry of Justice ng Czech Republic mangyayari mamayang 2:00 ng hapon, oras dito sa Prague. 8:00 naman ng gabi dyan sa Pilipinas. Tatanong niyo siyempre kung nasan si Zaldico. Yeah, of course. That's the primary ask, di ba? Kasi if our objective really is the objective really is to bring him home and let him face the charges he's charged with. And the basic question is paano ba natin yung proseso kung paano siya maiuwi. Nang mag-anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos noong April 16, sinabi niyang nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Matapos yon, wala nang linaw kung anong eksakto ang nangyari at kung hawak pa ng mga otoridad si Ko. Hanggang sasabihin ng Department of Justice na hindi arestado ang dating kongresista. Nanindigan ngayon ang Malacanang na hindi nagkamali ang Pangulo sa pagsasabing nahuli na si Ko at hindi raw sa kanya galing ang salitang aresto. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na stop, na prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Pero ngayong nasa Czech Republic na ang high-level team ng bansa, ang tanong ngayon, nahuli nga ba si Ko? Opo. It's true that he was at a certain point under Czech authorities, under the jurisdiction of the Czech. For how many days? At that I cannot yung confirmation and we will get more information by tomorrow.
Pagkatapos ng pulong mamaya, inaasahang magiging mas malinaw ang lahat. Dumating na rin dito sa Prague ang Philippine Center on Transnational Crime. Nakatutok ito sa aplikasyon sa Interpol o International Criminal Police Organization para sa isang red notice kay Ko. Ang red notice ay isang request sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa para mahanap at kung maaari maaresto ang isang wanted na tao habang wala pang legal na aksyon gaya ng pagsuko o extradition. Wala pa siyang red notice is the fact meron pa kasing kulang na submissions. The particulars of the documents kasi may mga kailangan ini-explain mo rin kung ano yung kasong final, no? Yung mga eksaktong dokumento we will submit. Nang magsimba si Secretary Vida nitong linggo, tinanong namin siya. Feeling nyo na maiuwi nyo si Zaldico whether on this visit or... May confidentiality kami ni Lord so I cannot disclose that. Sabi ni Vida, handa siya sakaling hindi maisama si Ko sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Definitely not empty-handed. With what already I know now, with what already we understand of their processes, definitely not empty-handed. Emil, alas 6 ng gabi dito sa Prague, Czech Republic at alas 12 naman ng hating gabi dyan sa Pilipinas ay nakatakdang magbigay ng update si Secretary Vida sa atin kaugnay kay Ko, oras pong matapos na ang kanilang pagpupulong sa kanilang Czech counterparts. At yan ang pinakasariang balita mula pa rin dito sa Prague, Czech Republic. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Tapatang Martin Romualdez at Zaldico sa Senado? Posible kaya yan ngayong target ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan muli sa pagdinig nito ang House o dating House Speaker. Mas mainam ayon sa komite kung kasabay niya si Ko at iba pang sangkot sa issue. Nakatutok si Mav Gonzalez. How can I be the mastermind? Dahil sa inilabas niyang video statement kaugnay ng flood control scandal, iimbitahin muli ng Senate Blue Ribbon Committee si late Representative Martin Romualdez. 2 beses nang hindi sinipot ng dating speaker ang mga naunang pagdinig. Dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yun, natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya. Kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. Matagal na ring hiling ni Senador Rodante Marcoleta na mapaharap si Romualdez sa komite na dati niyang pinamunuan. Hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. Dapat siyang ipatawag ngayon. He's ready to talk. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan talaga kung ano gusto gawin ng chairman ng BRC. Sagot ni Lacson na chairman ngayon ng komite, simulat sa poll may interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado. Kaya kung di kusang dumalo ang isang kongresista, idinadaan sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na nilang ginawa. Dagdag pa ni Lacson, mas mainam kung dumalo si Romualdez pag nandito na si dating Congressman Zaldico na dawit din sa flood control scandal. Gayun din ang 18 nagpakilalang security aides ni Ko na nag-deliver umano ng mali-maletang pera at si Orly Goteza na unang nagdawit kina Romualdez at Ko sa issue. Kung nandyan si ex-Congressman Zaldico, nandyan yung ilan doon sa sinasabing ex-soldiers nag-deliver o kung maarip si Orly Goteza pa, mas makakapagtanong kami ng simultaneously at malalaman namin, more or less mag-gauge namin, sino ba yung mas nagsasabi ng totoo, sino yung outright na nagsisinungaling. Nang tanungin naman kung umabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang ebidensya. Kung sa kanya papunta ebidensya, wala tayong magagawa kung aabot sa kanya. Pero yung salaysay ni Zaldico, walang evidentiary value yun eh. Kasi hindi man under oath yun eh. Nagsalaysay sa Facebook eh. Sa ngayon, kulang pa rin ang pirma para mai-report sa plenaryo ang partial committee report ng komite na hinihingi na rin ang ombudsman. Ang isang pwedeng gawin aniya, maglabas na lang ng chairman's report. That is also as good as sponsoring the partial committee report. Kasi mahirap eh. Kung hindi ko ma-sponsor at walang lalabas na committee report, parang nakabitin sa ating mga kababayan. Kabilang sa mga hindi pa pumipirma si Marcoleta nang tanungin kung pipirma na siya kung maimbita si Romualdez. Kasi kinakailangan na ma-close natin lahat yung no stones unturned, sabi nga nila. At matukoy. Pag natukoy na natin lahat, maganda na ang naging kinalabasan ng report. Pipirma na ako. Ang dami niyang kondisyon. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.
Happy Monday, chikahan mga kapuso! Going to Europe, si Carla Abellana at kanyang non-showbiz husband. Hindi lang isa kundi 3 bansa ang excited nang i-explore ni na Carla at kanyang mister na si Dr. Reginald Santos. At after months of being married, looking forward na raw talaga sa honeymoon trip na ito, sina Carla. Finally, after mga more or less 5 months of being married, mag-honeymoon na kami sa Europe ng aking asawa. Different countries. First will be France, so sa Paris. Next will be in Switzerland. And then the third will be in Italy.